Hayan at muling nagbabalik ang Bob and Joe. Ang unang video na inyong matutunghayan ay yung hindi ko na i-upload last video. So naglagay sila ng ventilation. So hayan, ginagawa pa lang. Hayan guys, so tinatanggal nila yung part na hindi na pwede. So baklas dito, baklas doon. Para naman mas maayos tingnan ang labas ng bahay namin. Ni dato, ikikarga nyo ito. Ito ko ano, kas na ventilasyon na. Ay, ventilation? Ah, okay. Dati pag nandiyan amin, bara. Adoan. Dati ventilation. Dati gamin awan. Dati walang ventilation. Ngayon lalagyan. Yes. Kaya masyadong mainit sa loob doon. Yun ang dahilan. Kulag tit aming alutiit tita, tipudot na. Dito ay gagamit tayo ng span drill. Hindi pala tayo, sila ang gagamit. Dahil sila yung mag-aayos. So, heto, yung 4 na piraso yung ventilation. Ayan guys, pinapakita ko sa inyo. Ngayon, mas okay na siguro ang labasan ng hangin dahil nga mayroon na siyang free airways. Parang eroplano lang, no? Free airways. So, si kuya yung gumagawa. Ayun. Medyo tumalikod siya kasi nga nahiya siya sa camera. Pero itong si Kuya Dante ay okay lang naman siya. Cool. So, puntahan muna natin yung mga gumagawa. Bisitahin ulit natin. Kasi si kuyang isa andun. Kumustahin natin tong batang to guys. Napakabait nitong batang to. Kumusta ka na boy? Tumingin siya. Okay, malapit na niyang matapos yung paglalagay. Kaunti na lang, mga nangangalahati na siya. Jaran! O heto na yung finished product ng ventilation dito sa labas ng bahay. Sabi nga sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Yan kasi yung nagbibigay ng magandang circulation ng hangin dun sa loob. Kapag wala, mapifeel nyo talaga yung init dun sa loob. Kaya magpapasalamat tayo sa kanila dahil nagsuggest sila na lagyan ng ganyan. Kasi nakita daw nila na wala talagang ventilation. At yun naman pala yung dahilan kaya sobrang init sa loob. Okay, so kitchen update na tayo. Tulong ng Diyos. Pag-pray natin na sana matapos na ito. Bukas ay itlalapat na yung cabinet yan at makikita natin yung effect kung anong itsura ng cabinet na ilalagay. Kasi nga, yung gumawa hindi na pumasok kanina kasi nag-focus na siya sa paggawa. So yung dalawa naman, so sila yung nag-focus sa pag-aayos nito. Dito may nagtokong mo kami niligilin. Nasukit sa aja niya. Hindi na may anak ko. Ano sa lang ako? Ang kaharap sa ako ito yung trailer na diya. Itong pera na diya. Tamaan. Ito yung mga gagamitin na door doon sa cabinet ng kitchen.
Ipistrap mo ah. Ang pwede maging existing ko lang natin. Ay, tinesting mo lang. Yung kabel sa dati lang. Black predator. Yung ikap kabel yung the hinge, hinges. Hinges. Yeah, hinges. Hydraulic. Hydraulic. Hydraulic tamo ko para Europa. Ang Tagalog kay latak man tatluhan na kalid-id. Ano pong inilalagay ninyo? Extension? Halin, ano ito pag-grinder? Extension mo na lang. Grinder. Eksakto naman. Eksakto naman ko. Sunod sa salutan. Sige, sumunod ka lang. Kailangan ko ng price. Girls. Snap mo naman ito. Hindi ka sa... Inilalagay na po nila yung yung sarra. Yung takip. Good morning, sunshine! Ngayon ay mag-umpisa na tayo dito sa garahe. So, una nating ipapaayos itong ramp kung saan dumadaan yung sasakyan. Medyo mataas kasi ito, super elevated, kaya medyo ibababa natin yung ramp ng konti. So, natanggal na nila yung mga bricks sa harap at sila ay magme-merienda na raw kasi nga tanghali na, guys. So, hopefully, matatapos na nila mamayang hapon yung pagtatanggal ng mga bricks. Ayan, tinatanggal na niya yung nasa labas para mas madali. Medyo paunti-unti niyang tinatanggal kasi nga sayang. Kasi yung mga ibang bricks naman, hindi naman nasisira. So, pwede pa namin gamitin yung iba para sa ibang part ng bahay na pwedeng panglagyan yan. Gaya ng garden, gaya din dito sa harap. So, pwede pang gamitin. May mga na-save, marami ding nasira. So, kapag dinidinan kasi masyado, nababasag yung bricks. At saka luma na rin kasi kaya masyadong marupok. Parang yung relasyon lang ninyo marupok. Joke.
So, heto na. Tapos na nilang wasakin ang old ramp. So, ready na silang maggawa ng bagong ramp para sa sasakyan namin. Heto nga at nililinis na nila. Tinatanggal na nila yung mga maliliit na bato, mga semento na tinanggal doon sa mismong vicinity. Vicinity? English yun. So, masaya na sila, guys. Ayan, nililinis na nila. Yung sa paligid, tinatanggal na nila yung mga old na semento para mapalitan. So, gumagawa na siya ng, sa Ilocano, yung pansidsid. Yung pang push doon sa lupa para sumiksik siya. Para hindi maging shaky yung ilalagay na lupa o yung sand. Kasi hindi naman yan sesementuhin. Ang standard kasi na paggawa ng ganitong ramp ay hindi naman talaga kinokongkrete yan. Pinapatungan lang ng tiles yan o bricks. Yung mano-mano lang yung paggawa. Hindi talaga nila nilalagyan ng semento. So, ibabada unay rin kasi pagayusan ti dano. Naglagay din kami ng entrance step dito sa my small gate para mas malinis kapag pumasok sa loob. Ang merienda nila mamaya. Sopas na may mais. So, ito yung ilalagay nila na bricks. Ang per piraso nito ay 39 pesos. Mas makapal doon sa unang bricks. Mas maliit nga lang pero mas deserving naman niyang mag-stay dito sa harap mismo kasi nga maganda yung quality niya, guys. Hindi siya yung madaling masira. Iba rin yung materials na ginamit dito. So, hindi siya yung regular or ordinary bricks na alam na natin. So, ang kapal nito ay nasa 2 inches. Ayan. So, hinahawakan ko na siya ngayon para ma-revisa natin kung totoo ngang 2 inches or more than 2 inches ito. At saka hindi siya yung sobrang gaan, hindi rin siya sobrang bigat. Na kapag dinaanan ng sasakyan, lang siya, medyo bouncy. So, ayan guys, na-ready na yung foreman natin para pumick up ng mga semento at saka mga iba pang materials na gagamitin dito sa paggawa. At habang inaantay natin siya, ayan, inaayos nila yung faucet sa labas kasi medyo loose thread na, guys. Kaya hindi rin safe kasi kapag hindi yan inayos, babaha dito. Kaya thank you sa kanila dahil napaka-concern talaga nila sa mga nangyayari dito sa bahay. So, hindi sila katulad ng mga iba na magtrabaho lang, wala nang pakialam. Pero i-check din natin tong merienda. Meron pang natitira mamayang hapon. So, guys, ayan. So, palikan na natin tong ginagawa nila. Apano ikabiliyo awanti kuana? Awanti darat kasi darat lang Kasi tita. nga talaga tiprag ko nga talaga tikas ti ma'am. Hanggang kasi nga dapat. Okay. Ito nga awat ti ko ang silikod na natin sa darat. Lagi ka kap. Kang bilik lang po. Ay, tatay talaga nga So nga kasta. pinato. Ano pa? Agtudo. Agkasti mo natin tanong. Hangagistag na. Hangag stagnant. Okay. Kasi gayam. Ganun pala yun. Kasi masinugto tayo. May design siya. Pero han nga agko dayta, han nga ag tid. I mean di ba darat? Into no ikan yo isuna ti han nga aglig kasi. Ha. Semento ano gitay ko. Pwede. Anti pa nakaramid mo.
simento. Hanya, hanga cement. Kasi kit-kitak nga rin dyan pa na. Kasla, sa bali nga klase ti, kasa dinamili. No simento rata ke, grabe dara di sana ayos sa dara province na ayos sa. So, heto guys, almost done na. Almost done na dahil nakocoveran na niya yung dapat lang na daanan ng sasakyan. Ito kasi sa gilid, hindi na ito lalagyan kasi nga gagawa sila talaga ng concrete dito para siya yung mag-hold dito sa mga bricks na to. Hindi pwedeng hanggang dun sa gilid. Now ay kumustahin naman natin si Dante. Siya yung nakatoka dito sa labas, dito sa may lapasyo. Siya yung maglalagay ng additional bricks o additional na tiles doon sa gilid nung mga iyan. Yung naiwan na yan. So, hindi na namin pinalitan yan. Bale, dinagdagan na lang namin kasi sayang naman yung tiles. Maganda kasi yung quality. At now, balik ulit tayo dito. So, nakikita nyo, naglagay sila ng design na katulad ng ginamit nilang tiles. At hindi rin nila, hindi na sila nag-adjust pa ng ibang tiles dun sa gilid. Kinongkrete na talaga nila para siya yung maging frame mismo nung tiles na yan. Para hindi maging shaky. At syempre, Jaran, tapos na siya guys. Tapos na ang ating grand entrance. And of course, as usual, pagkatapos nilang magtrabaho, nililinis din nila yung place. Pero, I think hindi pa nila tapos yung nandito sa lapasyo. Kaya, nakikita nyo si Dante doon, naglalagay pa ng mga extra bricks. Kaya, gumagawa pa rin sila ng masa dyan o yung mix para doon sa mismong additional na tiles doon sa may pasyo. Pero, nililinisan na rin itong batang to yung yung mga excess na sand para naman maging malinis tingnan. O, ayan guys, mine-measure. Hindi ito mine-mekos-mekos. Ako yun ako yung nagme-measure. Ayan. So, nilalagyan na niya ng tile trim yung harap. Medyo relax na rin si paring Bogard. Kasi nga, may achievement na siya this afternoon. Okay, Dante, do what you want. Ito yung time na hindi pa nailagay yung yung entrance, yung step dyan. Nilalagyan niya muna ng tile trim. Pero ngayon, ready na sila. Ito kasi na-crack yan. Pinatanggal ko na lang kasi nga, kesa naman sa maging grabe yung crack, pinalagyan ko na lang muna pinapalitan na lang ng semento ulit. Okay, so ayan, nililinis na niya, naglilinis-linis na siya. Alam nyo, napakabait ng mga taong to Pagkatapos nilang maglinis talaga, as in binabrush pa yan. Nililinis talaga nila yan. Hindi sila nagiiwan ng dumi sa harap. Not unless talagang mahirap naman talagang buhatin. Gaya ng semento, yung bato, mga bakal doon. Hindi na nila tinatanggal yan. Tsaka nag-e-effort din silang dilig ng halaman kahit hindi sa kanila. Pakialamero kasi mga yan guys. Alam nyo, nagdilinis pa yan sa loob. No, hindi. Talagang nag-e-effort talaga silang magdilig ng halaman. Kasi sabi nila, sayang din daw yung mga extra oras nila. Kaya sabi, yun din lang naman daw yung happiness nila para sa bonus. Alam nyo guys, at least nag-e-effort, diba? Kaya palakpakan natin po sila. So finally guys, done na ang
ramp dito sa harap. Sana masabayan nyo ulit ako next upload natin. Thank you for watching.